na yung tear nang gagaya. Oh. So, na-research ko. Sa tulong ni Mr. G, hindi masama yung Google. Basta gamitin mo sa tama. Kasi it is a source of information. Marami tayong tanong minsan na masasagot ni Google eh. So, tinanong ko, obeyed from the heart. Bukod sa nakita ko kung saan ito nakuha o saan ito ginamit sa Biblia, dinagdagan ko yung tanong, what does this mean? Sumagot si Merriam-Webster. Kilala niyo ba siya? Yung ilan sa inyo, baka kumarin niyo to. Eh? Si Merriam-Webster, sinabi niya, yung obeyed from the heart means in a very sincere and deeply felt way. We have obeyed from the heart. In a very sincere and deeply felt way. Ano ibig sabihin? Nung nangyari ito, damang-dama mo. Yun yung ibig sabihin. Nung nangyari ito, aware na aware ka. Hindi ka parang nanaginip lang na hindi totoo. Hindi. Meron pang isang source, Life, Hope, and Truth.com. It's a group. Yung word na obeyed from the heart. It is an expression of our love towards God. You obeyed from the heart because you truly want to express your love for God. Does it make sense? Hindi ka lang sumunod for the sake ng pagsunod. Hindi. Sumunod ka kasi mahal mo siya. At yung pagsunod, yun yung patunay. Lord, love kita. Kaya ako susunod. Hello, are you listening? Mahalaga to. Kung pwede, huwag ka nang kumurap. Kasi we are about to ask ourselves, Christian ba talaga ako? Pastor, bakit parang pinagdududa mo kami? Wala akong intention na pagdudahin ng kahit sino. The main intention of this preaching is para makasigurado tayo na hindi tayo kasama sa nagpapanggap. Hello? Kasi many shall be on that day, say unto me, Lord, Lord, have we not? Kaya sabi ng Lord, not all that calleth unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. It is an expression of our love towards God. You obeyed from the heart. Kaya doon pa lang, magkakaroon tayong idea. Sino yung tunay na Kristiyano? Yung tunay na Kristiyano, yan yung araw na kumilala siya at tinanggap niya si Kristo, daman-daman niya kung ano yung nangyayari sa kanya. Kaya hindi mo makalimutan yung araw na yun eh. Babalik at babalik ka rin. You are fully aware. Na alam mo sa sarili mo, hindi ka lang nakigaya, hindi ka lang natangay ng agos. Hindi. You made a personal decision on that day. And you are aware of it. Amen? Kaya ako, tinigilan ko na yung mga gustong tumanggap, sumunod sa panalangin, tinigilan ko na yan. Kasi walang personal touch doon.
para sabihin niya na, oh, nagligtas na ako kasi sumunod ako sa prayer eh. Hello? Ano, pastor, ang tamang proseso? Magpatuloy ka lang sa pakikinig. Magpatuloy kang punuin ang buhay mo ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. At siguraduhin mo sa puso mo na susundin mo yung lahat ng sinasabi. Yun lang maliligtas na ako? Hindi yun lang. Yun yung patunay na ligtas ka. Why? Kasi you want to obey from the heart. Hello? Ngayon, nag-iisip kayo. At habang nag-iisip kayo, may namumuong damdamin sa puso mo. Either nakukonvict ka kasi may tinatamaan, or nako-confirm kung ano yung meron. Lalo ako napapamahal sa Panginoon. Tama? Kasi yun yung dalawang pwedeng maging epekto. Dahil lahat tayo, wala pang perfecto, lang tayo, tsak tatamaan. Di ba? Ito, pag tinanong ko, sino rito hindi na nagkakasala? Pag nagtaas ka ng kamay, babatuhin ka namin. Tama? Kasi wala pang perfecto sa atin. Pero purihin ng Diyos. Because all of us who have obeyed from the heart, hanggang ngayon, hindi natin tinatantanan na gusto natin mangyari. Na walang ibang masusunod sa buhay ko, kundi siya. Ang problema, ayaw bumitaw ng sarili. Para mga ayaw mo ako lumigaya, pastor, diyan ako maligaya kaya pabayaan mo ako. Maligaya ka sa kasalanan, malungkot naman ang Lord. So mamimili ka, sino gusto mong paligayahin? Hello? Ito. Kala nyo, tapos na yung definition. Hindi pa. Pinapaliwanag yung we have obeyed from the heart. Natapos si Merriam-Webster, Life, Hope, and Truth.com. Tinignan ko si Cambridge. May nakasingit doon, Cambridge. What does it mean, obeyed from the heart? Sabi niya, with all my heart. Pamilya. Di ba? Mga asawang lalaki, nung nandigaw ka kay Mrs. Dialogue mo ba to? I love you with all my heart. Dinuktong ni Cambridge. Completely. Kaya hindi ka pwedeng maligtas na sasabihin mo, sumunod naman ako kaya wala lang sa kalooban mo. Hindi complete. Naalala ko tuloy yung sinabi ng Lord na, love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy might. Love the Lord with all. Complete. Hindi kalahati, hindi 3/4, hindi 1/4. Pag sinabing with all, 100%. Alam niyo kung paano natin ma-evaluate? Kung 100% ba? Yung pagmamahal natin sa Lord? Paano ma-evaluate? Tanungin natin sarili natin, meron ba ako ibang mahal? Bukod sa Lord. Kasi baka yun yung dahilan kung bakit di mo mabitaw-bitawan yung isang kasalanan na
Matagal mo nang ginagawa. Kasi sa totoo lang, it doesn't matter kung iisa lang yan, it doesn't matter. Pero para makabawas dun sa 100% na pag-ibig natin sa Panginoon, hindi tayo 100% nakakasunod sa Kanya. We have not obeyed from the heart. In fact, kaya ka nababother ngayon. Ang tawag doon, conviction. Oo nga. Hanggang kailan ba ako ganito? Tuwing may preaching nilang tungkol sa ganito, nababother ako. Pasalamat ka, nakababother ka eh. Kasi mas matakot ka kung hindi ka nababother. Hello? Kung hindi ka nababother, hindi kita tatawagin brother. Why? Kasi baka hindi ka Christian. Tanggalin ko yung salitang baka. Hindi kita pwedeng tawagin brother kasi hindi ka Christian. Hello? Pastor, nakakarami ka na. Alam mo yun, hindi pinag-uusapan yung dami rito eh. Ang pinag-uusapan dito yung pagbabago. Hindi pa ako tapos. Na-research ko si Merriam-Webster, lifehopeandtruth.com, si Cambridge. Meron pa. Ay, nabanggit ko ba yung si Cambridge, kung yung meaning niya? Hindi? Buti na lang. Kasi tinignan ko, parang hindi ko pa nabanggit to. Sabi ni Cambridge, with all my heart, completely. Yung salitang heartily means the same as the adverb phrase, with all my heart. Kapag nabasa niyo yung heartily, yun din yung ibig sabihin nun. Obeyed from the heart. Meron pa. As scripturedlife.com. Yung mga binabanggit kong yan, yun yung reference ng definition. As scripturedlife.com. Nung pinaliwanag niya yung we have obeyed from the heart. It means, take note, giving Him your greatest attention, devotion, and affection. Obeyed from the heart. Giving Him your greatest attention, devotion, and affection. Ito, dinagdag pa niya. Orienting your mind, desires, and will toward Christ. Ay. Walay uban. Sakto? Baka mali. Ito yung problema ng Christianity today. So, pwede kang maging Christian na marami kang love. Ang problema ng Christianity today, hindi lang si Kristo love mo, marami ka pang ibang love. At sa feeling mo, yung damdamin mo, okay lang. Kaya natin pinag-aaralan ngayong umaga para isaksak at ipukpok natin sa ulo natin yung katotohanan na hindi okay na may iba.
Hello? Scripturedlife.com. Ito nagkwento, hindi lang niya dinefine, kundi nagkwento siya. Buildtobloom.com. Kasi ang tanong ko, what does it mean to have obeyed from the heart? Sagot ni buildtobloom.com. There was a time in my life when fear prevented me from seeking God and surrendering all to Him. There was that time na nababalot siya ng fear. At yun yung humadlang sa kanya para saliksikin ng Diyos at isuko lahat sa Diyos. Kailan nangyari yun? When he learned to obey God from the heart. Sa totoo lang, in plain word, obeyed from the heart means walang patumpik-tumpik. Susunod ka, sumunod ka lang. Walang komplikasyon. Mayroon pa sumunod? Hindi. Gagawin mo lang kung ano yung pinagagawa eh. Kailan nagiging komplikado ang pagsunod? Kailan? Pag ayaw mo. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Ang problema natin talaga, sarili natin. Tama? O, kung bakit ba talagang problema natin, sarili natin. Ngayon, agring-agri ka. Tama yan, pastor. Naku, sana. Lord, masunod ko. Sana. Paglabas mo, nakalimutan mo na. BSDU ka. Anong BSDU? Balik sa dating ugali. At ang masama, MPD ka. Malubha ka pa sa dati. There was a time in my life when fear prevented me from seeking God and surrendering all to Him. There was a time. Kailan yung there was a time? Before we have obeyed from the heart. Yun yung turning point. Maaring sa iba sa atin, nangyari na to sa atin. Kaya yung obeyed from the heart is past tense. Pero posible ba na may ilan sa atin dito? Future tense pa to. Kasi wala ka pang binibitawan. Nagkakaproblema. May nakasabay kami kaninang parada sa Commonwealth. Mga ganyan. Fire Prevention Month. March. Okay, maglaro na apoy ha. The beauty of grace displayed through obedience. Ano? Is our life beautiful? Hindi ko tinatanong kung maganda ka, ha? Kasi, relative yan eh. Depende yan. Beauty is in the eyes of the beholder.
Pero palagay ko, alam niyo ibig ko sabihin, when I ask, is your life beautiful? That explains kung bakit may mga tao, kahit pagbalik-balik na rin mo ang tingin sa kanya, miserable siya. Walang magandang makita sa kanya. Yung expression na ang dilim ng mukha niya. Hindi dahil sa kulang sa lighting, hindi. Kaya hindi nakapagtataka. Ang good works is our light. That they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Ang context nun, let your light so shine. Kaya if obedience is really being prompted by the heart, it will affect our life. Ha? Sino rito nagsalamin kanina bago pumunta ang church? Nagsalamin. Ano nakita nyo? Pagka tumingin ka sa salamin at wala ka nakitang maganda, that's an indication ng problema. Tama? Kasi pwede bang, kung Kristiyano ka, magka-problema ka na masaya ka? Pwede. Kasi sa isang Kristiyano nagtitiwala sa Diyos, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos ang isang paraan para kahit gaano kabigat yung problema, gumagaan. Bakit? Kasi pinagkatiwala mo sa Diyos eh. Para kaya ano pat natawag kang mananampalataya kung wala kang pananampalataya. Tama? Para kaya ano pa tinawag kang Kristiyano na wala namang epekto. Ah! So, the beauty of God's grace displayed, it is displayed through our obedience. Yun lang feeling na sinunod ko ang Lord, napaligaya ko ang Lord. Hindi ako pababayaan ni Lord. Imagine niyo kung yun yung nasa isip mo, ano magiging epekto sa itsura mo. Diba? Hello? Kaya nga ang tanong ko, tumingin ka ba sa salamin ngayon, umaga? Ano nakita mo? Kayo pang mga babae, tuwing titingin sa salamin, titignan nyo yung kapintasan. No? Kaya may mga bahay na punong-puno ng salamin. Hindi lang sapat na ang mukha ang masalaminan. Kailangan masalaminan yung buong katawan. Kaya para sa model na ikot ang ikot sa salamin. Why? Kasi conscious ka sa itsura mo. Ngayong umaga, hinihimok ng mensahe na pinag-aaralan natin na huwag kang maging conscious sa itsura mo lang. Dapat maging conscious tayo sa spiritual status natin. Hello? Oh, pakisabi mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Oh, makinig ka maigi. Kasi pwede habang nakikinig ka, nagngingit-ngit ka.
Ano yun, sa totoo lang, kung hahatulan ko yung gestures nyo, yung reaction nyo, kung hahatulan ko, kaya nga tinanggal ko yung salamin ko eh. Kung hahatulan ko, maglalaro yung isip ko, ito, galit to. Tinatamaan to. Ito, ano, seryoso to. Ang kinig na may to. Minanamnam niya bawat salita. At ito pa, kung ikaw yung nagsasalita, meron kang masasabi, may punto ka na alam mo magkakaroon ng impact. At kadalasan, nakikita yan sa reaction ng nakikinig. Yung